It's when you take £10,000 from one productive person who works and give £1,000 to 10 people who do not work. And then you blame the one productive person for all the country's problems, so the 10 people will vote for you. And then the productive people all leave and the system implodes on itself. This is why socialism will always fail, because it removes the personal responsibility, the civic sense sa mga taong gawin yung dapat gawin para umangat yung mga sarili nila. It's always going to be other people who's going to improve their lives, never themselves. Bakit? Kasi mahina ako. Kasi mahirap ako. Wala akong time, wala akong resources. Mahina ako. Forever victim. Diba? And idagdag mo pa yung mga pa-white knight, nakukonsinte doon sa ganong klaseng ugali na magpipiga pa doon sa middle to upper class para sa marami pang pera na ipang-i-scatter lang ng mga squatter, ipang-iinom, ipang-susugal, diba? Kaya pansinin nyo, ang daming Pilipino na nagsasabing gusto ko ng magandang buhay, pero they never know ano yung kapalit para magkaroon sila ng magandang buhay. At pag sinabi mo na eto, kailangan natin na mag-improve sa mga sarili nila, they will instantly reject that kind of idea. They will always find the person who says, ako ang magiging dahilan ng pag-angat ng buhay nyo. At hanggang ngayon, naghihintay pa rin sila doon sa perfect kandidato na mag-aalis sa kanila sa kahirapan. Coincidence? Of course no. Pansinin niyo yung comment section doon sa usaping minimum wage. Parati nila akong tinatanong, anong nagawa mo para sa mahihirap? Teka, hindi ba dapat ang tanong, anong kaya mong gawin para umalis dyan sa hirap? Kasi kung hihintayin mo ako para ialis ka dyan sa kahirapan mo, hindi mangyayari yun. May kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong challenges, at walang sino man, kahit si Jesucristo pa yung maging presidente, yung mag-aalis sa'yo sa kahirapan kung ikaw mismo, sa sarili mo, hindi ka kumikilos para makaalis doon sa kahirapan. Naghihintay ka lang na bumaba yung bayabas galing sa puno para sumut dyan sa bibig mo. Ganun kayo katamad. So, ito na nga, may isang politiko na nagsabi, ako ang magliligtas sa inyo. Ako ang magbibigay ng magandang buhay sa inyo. Tapos, most likely, after ng term niyan, hindi pa rin mangyayari yung pinangako niya. Bakit? Kasi hindi naman nakatied up sa katotohanan yun. Katarantaduhan, panloloko, panlilinlang lang yung ginawa or sinabi niya sa inyo para maiboto niyo siya. Tapos, pag hindi niya nagawa yung mga bagay na ipinangako niya, anong gagawin niya? Sisisihin niya yung ibang tao. Bukod sa sarili niya, gobyerno, pagkakataon, kulang ako sa kapangyarihan, so on and so freaking forth. They never and will never try to empower the individual, kasi pag na-discover ng individual na sila yung hinihintay nilang magbago, that's going to be dangerous for the career nung taong nagsaksak sa mga kukote nila na siya or sila lang yung makakapagligtas sa mga mahihirap. Kasi pag nangyari nun, hindi na nila kailangan yung mga bobong politiko. Hindi na nila kailangan yung mga matatamis na pangako ng politiko, because sa sarili nila, kaya na nilang gawan ng paraan yung paghihirap nila. May meaning na yung buhay nila. Gets? Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.